ako ang magpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa akin. Nung nakaraan po, pansin niyo po, wala pa ako kasi simula po nung Like, share, subscribe. Hanggang Sabado, alam niyo po, napakaganda ng aking pakiramdam. Talagang sinumpong po ako ng aking tiyan. Madaling araw pa lang, parang iba na po ang pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, ano naman ito? Sabi ko, parang ang ganda talaga ng pakiramdam ko. Hanggang sa dumating ng Sabado ng umaga, grabe ang naramdaman ko na talagang sobra ang naranasan ko na parang hinuhawag ako ang aking hininga. Dahil sinamahan ko ako ng tiyan, yun po, yun sa aking naramdaman, parang gusto na akong alisan ng aking diwa. Talagang napakaganda na ako pagkaramdam. Alam niyo po, nung Sabado ng araw na yun, alam niyo po, hindi na pa ako nakakain. Alam niyo po, titingnan ko lang yung pagkain, kita ko pa lang, parang hinuhulog ko yung aking hiningat. Ayaw ko lang tingnan ng pagkain at ayaw ko tutukman. Dahil ang naramdaman ko po, parang ayaw na tanggapin ng tiyan ko ang pagkain. Na talagang umiyak ko ako sa Panginoon, yun ang pagkukulang. Laro na po, hindi pa ako nakapag-fasting, hindi pa ako nakapagsamba. Pero alam niyo po, alam ng Panginoon na hindi po siya naalis sa aking puso, sa aking isipan. Na siya labang po talaga ang aking iniisip, na nagkulang na naman po ako. Kaya alam niyo po, ang pagkukulang natin talagang biniyak na lang po natin sa Panginoon. Pero kasi wala po tayo magagawa kung mahihila talaga ang ating mga nagawang physical, diba po, sa panahon na yun, na hindi na talaga ang aking pinagawang physical, talagang hihila ko po yun sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang kabutihan ng Panginoon, nung linggo, medyo okay na po ako. Pero ang kumaganda naman po ang aking lalamunan na hindi po ako makakain ng maayos. Napakasakit ang lalamunan ko. Wala na po yung sakit ng tiyan ko. Ang lalamunan ko nung pumalik kaya ang ginawa ng Diyos sa buhay ko talagang grabe. Kaya alam niyo po, salamat sa Panginoon na talagang umiyak lang po kayo sa Kanya. Bibigay niyo po ang pagkaanan at pagalingan. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon na Diyos na buhay. Sa Jesus Christ talaga. Kaya yun, salamat po sa Diyos. Hanggang ngayon, maayos na po ang pagkaanan. Talagang hindi po talaga napapabayaan ating Panginoon. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, patuloy po tayo ng salamat. Ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Mga binaya na simula tanong years hanggang sa lagi, hindi ko na napapatid ang mga biyaya ng mga tinatanggap natin, mga biyaya. Hindi mo po, nakikita niyo po ang pagkilos ng Panginoon. Kaya yun, salamat po sa kanyang kabutihan na talagang narialaman po sa para sa atin. Ngayon po, patuloy po tayo magpasalamat at ako po tayo sa pagpasalamat na kung saan siya lamang po talaga ang dapat natin pasalamatan, wala na po iba. Kaya yun, magpupukas po kayo sa akin sa awit, chapter 145, verse 1 and 2. Sabi niya po dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang pagpasalamat. Verse 2, aking pupurihin pasasalamatan. Siya, araw-araw, kaya ko titigil ng pasasalamat magpakailanman. Yun po talaga napakabuti po ng Diyos na talagang sa ating pagpasalamat, huwag po tayong titigil. Isa na po yung ating panalangin, may pasasalamat. Kaya yun, maraming salamat sa kanyang salita na ito po patuloy po natin unawain na talagang siya lamang po ating pasalamatan dahil po siya ang hari natin. Sa ito, inayahan ko po magpasalamat na kung sino po ang naranas ng hinanap sa kagalingan sa ating mga buhay. Inayahan ko po magpasalamat. Sa verse mula po tayo sa Bible Study Lanesa. Amen. Magpapala kumagawa sa ating lahat at pinagigit sa Diyos na buhay. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon Diyos na kung saan ay tunay natin at nakabuti po ng Panginoon Diyos. Hindi po yung nga po ako po ay nagpapasalamat.
amin kung amin iisipin babalikan yung aking buhay. Ako po yung napakaharong ay sa aking mga magulang, mura ako ng mura, hindi ako gumagalang sa aking mga magulang. Isang araw ay kung kaya ng aking tatay, at nakausap ko ni Kim, isa namin kamag-anak. Kung sa Panginoon na ito talaga, hindi ko pala talaga kaya ito. Sasabi ko sa tao na, ay hindi mo nabago ko ang Diyos. Ang sabi ko niya, Lisa, saan mo makarating ako kung saan nakilala ang Diyos? Nalo ko yung sabi ko, dito, magandang salita, hindi mo nabago na ako ng Diyos. Ano na ako, ganyan. Ay, hindi pa talaga sa pera, sa aking kailangan. Dati, ano gusto ko gawin sa mga bata? Ito lang lahat ko muna. Hindi, pinamalik ka nila. Kaya gusto mo magyawa. Pero nasa Diyos ka. Sabi nila sa akin, saan ang aral ako? Saan mo ang lalong Diyos? Sabi ko, napakapagpipigil ko Diyos. Nalaban lang sa ito. At kung naranasan ko siya, kulit. Para agad na ito. Sabi naman, hindi ko ginagala. Kami nakikita ko sila, sabi ko, sinisira. Ang tatay ko gano'n, sabi ko napasok sa Biblia, kung nakisira ang ating mga kuya. Sabi ko sila sabi na, tapos naman talaga ako lupos sa Diyos. Lalo din sa Diyos na buhay kasi ang kinukuha niya tayo. Kinukuha na tayo ng maging mabuting anak, maging mabuting tao. Hindi natin matutukusan sa Diyos lang po para talaga nakilala na at yun po talaga ang higit ko sa ginagawa natin tayo. At yun po, sabi nga po yung aking tatay, hindi pumupunta doon sa pinitilahan kasi kung nakikita niya ng lalong at mga pinalaas. Pero kung nasa gusto ko, hindi na po yung mabuta sa amin. Kung dati hindi ko yung makapasya. Kaya yung nasa Diyos na ako, sabi ko, hindi pala dinuloy. Hindi mo tayo kung kaya mawala mo tayo, masakang ka na kaya natin, pero pinasabi ko po para sa araw-araw nila yung presence ng Lord nasa yung pagkala, pagkahuga, tayo na may Diyos. Yun po pala hinahanap nila sa ikulat sa kamang at yun po. Salamat sa pagkakalagin na pagkulan niya. Napakabuti yung Diyos. Pagkulan mo po walang talagang magpapala ay niya. At yung po sa Diyos po lahat ang kapagod. Salamat po sa Lord and Sister Generisa. Nakunahon, hindi pa po kilala ang Panginoon. Meron na po ang ating mga walang paglalang. Pero ngayon, naranasan na po natin ang pangako ng Panginoon at ang himala. Ito po, saan po ba tayo? Sa Diyos po tayo. Kasi doon po natin naranasan. Iba po ang kanyang kabutihan na pinagalaman po sa kanyang sa mga sumusunod na kanya. Kaya yun, inailan ko po ang gusto mong pasalamat sa buhay ko ni Mr. Milan. Welcome natin si Mr. Milan sa kanyang pagbabalik. Una lang para kong prinsesa dyan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una na. Miss nandun po kayo. Amen. Hinahanap ko talaga ang tunay kong kapatid sa Panginoon. Ito na. Pasensya na dahil wala akong tulog. Magka-terminal kami tulog na po kami ng last. Kaya dumating nga pa kami ng parang malapit sa hotel. Nag-i-i ko kaysa ako dito. Parang nalala ka. Halap up. Look, we have closed ko na bakit. Pwede pa kayo natin. Ganun ba rin? Salamat talaga ko sa Lord. Kasi, pinatay ko talaga na
maayos ang panahon. Kasi sabi niyo po, nanay, desperate na kayo tumakay. Kasi bagyo daw, may parang nagdalawang bagyo. Tapos, mahangin, maulan. Sabi ko nga, pagdating namin ng ilang nagbalaan. Amen. Talagang tinubo ng Lord, ano? Amen. Pagamat maalong sa peribot, hindi ko naramdaman yung along mo dahil kasi nakalalit kami sa labas parang inilipat sa akin. Tumawid kami ng peribot, last 2 ng Sabado. Ay, Friday, mali. Nag-around the world kami sa Mecca, probinsya, galing ng Hilos City, tapos sakay papunta ng Manila. Talagang mabuti ang Diyos mo, kasi nakayanan ko yun, ilang oras yun. Talagang mabuti talaga ang Diyos ko. Amen. Bagamat may problema na tinarap, maraming mga din na ginagawa ng Diyos sa buhay ko, sinabat ko sa buhay ko, sa patuloy namin. Alam ko, at ito'y papatagin ng Diyos ng ginawa ng Diyos sa buhay. Alam ko na sikatanas lang yun, nasa likod nun. Talagang mabuti ang Diyos, talagang maraming puso na kapapasalamat sa subang talaga. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Amen. Salamat po sa buhay po ni Sister Mila na nakarating po siya ng maayos maging kanyang mahal na asawa. Di ba po, kasi napakabuti ng Diyos. Talagang ang nais ng puso mo, nalalaman po niya kung gaano po siya tapat sa iyo. Kaya yun, napakaganda ng yung biyahe pupunta ito, di ba po? Kaya sinamahan po kayo ng Panginoon. Yun po sa buhay po ni Sister Annabel, kasi isa na po sa babae. Opo. Mapagpala po umaga sa atin lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord pagdagdag ng taon sa buhay. Happy birthday! Kasi nung Huwebes po is birthday ko, dapat magpapakain ako nung hindi natuloy kasi mayaman kayo sa tubig ko panahon na yun. Tapos nung Friday, nagpakansit ako. Kasi may nakatabi akong pera. Ang galing ni Lord na yung pera na yun is bilang ko yun. Alam ko kung magkano. Nung kukunin ko, yun ko sa kakakalain. Dinagaluan ako ni Lord ng 1,000. Amen. Hindi ko lubos maisip nung time na yun na binilang ko yung pera na yun kasi pabayad ko yun ng kuryente at sa tao, bali 2,000 yun. Alam ko, ang tagal ko nang tinatago yun. Nung panahon na yun na magbe-birthday ako, sabi ko, magpapansin na lang ako. Kung sinabi ko na yun, magpapaayuda ako. So, kinuha ko yung pera. Yung 2,000 ko, naging 3,000. Ay, hindi ko promise, hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Kaya sabi ko nga, ang galing ni Lord. Nung bagyo na yun, 1,000 ako walang pasok. Mula nung Lunes, Lunes na ako nakapasok. Hindi ko may akalain na lalagyan pala niya yung lagyanan ko. Kaya yun po yung pinapasalamat ko kay Lord na nagmumala siya sa buhay ko. Yun lang po. Amen. Yun, salamat sa Panginoon. Yes, sa pagpapala ay naghimalang Panginoon Kailangan magkaroon ng dagdag. Yun po talagang napakabuti ng Diyos na hindi niya akalain na dadagdagan yung kanyang kapirahan. Yung sa pagpapalan ng Panginoon, dito ay rinugay niya para matugunan lamang po kanyang birthday. Yun po, salamat po sa Panginoon na wala naman po talaga tayong ibang ipagpasalamat sa ating Panginoon ang ginawa niya talaga mahimbala o kaya ano man po ang mga bagay-bagay. Diba po? Kaya yun, maraming salamat na yun lamang po. Nasalamatan natin ang ating Panginoon at salamat po talaga ang nakakagawa ng namin ito. Kaya yun, maraming salamat. Naku, wala na po tayong oras. Isa na lang po sa lalaki. Ito po kayo mga ka-receive. God is good. All the time. Mabuti ang Diyos sa buhay natin, no? Hindi nang walang pagsubok sa lingkong nakaraan. So, salamat po ang Diyos na kahit bumabaha, nabubuhay tayo, hihinga at titiwala pa rin. Ako yung pagsalamat kahit kayong lahat ng gamit, walang pakinaba, pero tuloy at trabaho. Sabi ko nga,
Sa bahay, ako na lang, dalawa kami ng ako. Doon sila lumipat sa Lugos. Nangungupahan na rin kami dahil mahirap abutin ng baha. So sa araw na yun, dapat ilipat sila. Yung perang pang down sa apartment nawala. So nakapag-provide pa rin. Hindi ko lang sabihin kung magkano. Subalit, mabuti pa rin ng Diyos dahil binibigyan niya ako ng trabaho kahit umulan, may bagyo, kahit hunalit yung tubig. Ang gagawin niya kahit bumabaha, pumapasok ako. Huwag mula rito sa bila hanggang sa labas, hanggang yung tubig. Puro laging basa. Salamat ang Diyos, dapat namin tayo magtiwala sa Kanya na ang buhay natin ay pagtiwala sa Kanya, hindi sa ano. Pinipulot ang Panginoon, pinapasalamatan. Ano po, salamat sa sulit na linggo na lang po dahil wala na po talaga tayo oras. Isang minuto na lang po. Kaya yun, salamat sa Panginoon, sa Barba ni Gradusi, talagang mabuti ang Diyos. Na siya po ang nagpupukay sa lahat ng mga pangangailangan. Di ba po? Nawala man po, siyempre, napunta ko yun sa mas nangangailangan. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat. Mawalan man, di ko ay may darating pa rin sa ina na mas sobra ka. Kaya yun, maraming salamat sa Barba ni Gradusi. Din po, ibabalik ko na po ang susunod na gawain sa buhay po ni Mr. Marty, ang pangako